Hello, hello, Capricorn Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong April manifestation and what to expect reading. So alamin po natin kung ano mga dapat mong asahan para sa buwan na ito at kung paano mo masusungkit ang iyong manifestation. Okay? So mga Capricorn, before we start, reminder lang, meron po tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron kang pang malakasang isang tanong, ihanda mo na yan para sa dulo, sasagutin ko po yan. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Capricorn ang mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards, you have beautiful. O siya nga pala mga Capricorn, salamat po ha sa lahat po ng mga nagla-like, nagko-comment, especially for those na hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po for your love and support. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang the Nine of Pentacles. Yes. Ngayong buwan na ito, talaga namang you're about to enjoy the things na bunga ng mga pinaghihirapan mo ngayon. Okay? Kumbaga, ito yung malaking aspeto ng buhay mo kung saan yung mga dati mong inilaban, yung mga dati mong pinagtiisan, sinacrifice, or pinagpuyatan, iniyakan, no? Sabi dito, malaki ang tsansa mo na anihin mo naman yung good part sa lahat ng yon. Example, ngayong buwan na to, baka bayaran ka na, or tawagan ka na, or mapundar mo na yung negosyong matagal mo nang pinaghihirapan, ganyan. It's all about you holding, no, mahahawakan mo na in your reality yung magandang kapalit ng mga inilaan mo before. No? So this month, I want you to enjoy your life, no? Savor kung ano yung mga makukuha mo at panahon to para paligayahin ang iyong sarili. If you want to buy that bag, if you want to buy that makeup, no? Isipin mo, deserve ko to pinaghirapan ko to parang ganyan, no? It's all about you enjoying yung mga pinagpapawisan natin. Okay? So, in your core energy, meron kang the Five of Wands. Si Five of Wands, sabi talaga dito, marami kang mga laban sa buhay. Whether sa company man yan, sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya, baka may conflict or away or gusot, no? Sabi dito, you need to really think about your own happiness naman, no? Alam ko na marami kang kino-compromise for other people. Example, noon nag-sacrifice ka for them, you're giving your own happiness for them, no? Marami kang pagkamartir dati to the point na parang ngayon you're trying to fight for yourself naman and other people don't understand that. Sabi dito, huwag kang mag-guilty to fight for something na alam mong kaya mong anihin, no? So pinapayuhan ka to don't back down, no? Kapag alam mong karapatan mo. Pag alam mong kaligayahan mo yan, ilaban mo yan. Huwag kang ma-intimidate sa ibang tao. Huwag kang, alam mo yon, panghinaan. Porke magaling yung kalaban or ang galing-galing niya. Do not compare yourself to other people para hindi lumaylay yung performance mo at para hindi ka mawalan ng amor o pag-asa. No? May laban ka. Meron kang ibubuga dito. Kaya fight, and win. For others naman dyan na may problemang pampamilya or conflict or drama or issue with someone, sabi dito, panahon to para pagtuunan ng maraming pansin ang iyong sarili. Improve yourself, get your own happiness, wag kang mag-guilty na kunin yung magpapaligaya sa'yo. Okay? Important yan. Five of Wands, the Ace of Cups. Yes, talagang puso. Ano ba talaga ang magpapaligaya kay Capricorn? Unahin mo yun, no? At huwag kang matakot na i-defend yan sa ibang tao. Halimbawa, sa pamilya, ito ang napag-decidean mo na ito na yung gusto mo, this gonna make you happy so much, no? So, kung merong gustot sa pamilya at parang ayaw nilang suportahan ka sa bagay na yan, kausapin mo, ipaintindi mo, ipaunawa mo nang sa ganun magets nila kung bakit mo to gustong kunin at bakit mo to gustong panindigan. Parang ganyan. Kung ito man po ay parang competition or
marami kang kakumpetensya sa trabaho, sa negosyo, no? Meron kang isang magandang magandang plano or magandang strategy na papabor sa'yo yung outcome. Kumbaga parang makakahanap ka ng tamang diskarte or tamang racket para ikaw ang mamayani, ikaw ang mag-stand out, ikaw ang manalo. Parang ganon. So, sa kabila ng maraming kompetisyon, ikaw ang bukod tanging makakakuha ng good result para dito. So, do not back down, do not give up, kayang-kaya mo yan. So Capricorn, since ito ay manifestation reading, ano yung mga minamanifest mo, ilapag mo na sa baba, ha? Isulat mo na yan, it will happen for you. Okay? In the area of what's blocking, ano yung humaharang kay Capricorn para makuha mo na yung manifestation mo at wish mo, you have the Devil card. Sabi dito, marami kang negative self-talk sa sarili mo. No? Halimbawa, minamaliit mo ang sarili mo, sinasabihan mo agad na hindi mo kaya kahit wala pa naman. No? Kumbaga, pinupurnada mo ang iyong sarili base sa mga negativity na naiisip mo. So now, lumaya ka sa mga takot na yan. Lumaya ka sa mga inhibitions, sa mga self-negative na ini-impose mo sa iyong sarili. And break free. Break free from all the chain. Nang sa ganun, maabot mo yung manifestation mo agad-agad. Meron din po sa inyo, pinapayuhan ka na kumawala ka na sa grip or control ng isang tao sa buhay mo na siya yung humaharang sa iyong success. Example, kung ang lover mo ay pinipigilan ka na maabot yung gusto mo, baka panahon na para kausapin mo siya na, you know what, yan yung opinion mo pero I will not let you hinder what I want to do. No? So, wag mo hayaang sumusunod ka lang sa mouthpiece ng iba or sa gusto ng iba. You need to find your own individuality para makuha mo talaga yung gusto mo. Kasi kung sunod-sunuran ka pa rin sa ibang tao at nakabase sa ibang tao yung gagawin mo, walang mangyayari. Devil card, the Five of Cups. You need to let go. Let go of something na talaga namang hindi na para sa'yo. Marami kang mga hang-ups or issues from the past na hanggang ngayon daladala mo pa rin. Kaya hindi ka makabitaw-bitaw. Sabi dito, i-let go mo na lahat ng hiya, lahat ng mga painful experience, lahat ng mga regrets, yan. Yung mga pinagsisisihan mo, naku, i-let go mo na yan. Kasi dahil sa mga bagay na yun, sa mga toxic na yun, lalo mong hindi pinapahalagahan yung mga bagong dumarating. Kasi lagi ka nakatanaw sa past. Lagi mo iniisip na, buti pa dati noon. Ay dati kasi ganyan. Ginagamit mong excuse yung nakaraan para hindi yakapin yung bago. Yun ang dahilan kung bakit ang tagal-tagal pumasok ng manifestation sa'yo. So now, learn to forget and forgive the past. Pati sarili mo, patawarin mo na rin sa mga nangyari noon. Nang sa ganon, lumakas na yung loob mo na yakapin yung mga bago. Okay? Let go, let go, let go for you to have a new life. Okay? So Capricorn, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-enjoy na ating special reading. In the area of what you need to do, meron po kayong the Two of Pentacles. Panahon na Capricorn para balansehin ang buhay. Ano ba ang mahalaga sa hindi? Ano ba yung dapat ko nang i-let go sa hindi? Marami ka pa ring hawak-hawak ngayon na pumupuno sa buhay mo na dapat nang kabitaw-bitaw. Okay, example, may work ka for the day, meron ka pang painting session every weekend, tapos meron ka pang garage sale every night. Halimbawa lang. Tapos meron ka pang online shop. Siguro dapat bitawan ko na muna yung isang bagay. Nang sa ganun, lahat ng hinahawakan kong importante ay maasikaso ko ng tama. Nang hindi ako upos na upos o burnt out. Okay? Meron kang dapat bitawan ngayon sa buhay mo. Nang sa ganun, umalwan ang schedule mo at magkaroon ka ng tamang atensyon sa mga importante. Okay? Mahalaga to. Balansehin mo ngayon. Ano ba yung mga dapat kong pabayaan? Example din, madalas ka magpuyat, kaka-online games or panonood ng Korean novela. Siguro dapat bawasan na yun para hindi ka puyat, para maaga ka magising. Mga ganyan. Okay? Two of Pentacles, the King of Pentacles. Yes, now is the right time for you para maging practical, no? Para yung mga inaalagaan mo na gusto mong tumubo, mapangalagaan mo sila ng tama.
Kasi kung marami kang hawak-hawak sa kamay, baka mapabayaan mo ito eh. Maaring negosyo to o ipon or trabaho o career path, napaka-promising, secured to, long-lasting para sa'yo. Pero kung hindi ka balanse ang buhay mo, baka mapabayaan mo ito. Pinapayuhan ka rin to take care of your health. Umiwas sa mga alak, bisyo, puyat, maling pagkain, nang sa ganun may time ka para patubuin ito. Okay? Importante yan. Naku, huwag ka malilingat sa mga importante sa buhay mo. Trabaho, negosyo, career, pamilya, kaperahan. Kung wala kang time dito dahil marami kang inaasikasong ibang bagay, baka mawala ito or ma-let go or mapabayaan or lumaylay. Diba? So make sure na pangalagaan at unahin yung mga importante. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the 10 of Cups. Focus on your family. Nakikita ko dito kung meron kang problema sa pamilya, i-address na yan. Kausapin na, plansyahin na. Huwag tambayan yung issue, i-avoid, no? Kailangan plansyahin ngayon. I don't know why but you need your family now, no? Kailangan meron kayong pagkakaunawaan, meron kayong respetuhan, they value your opinion, they value your dream, and they are rooting for your dream. Nakikita ko dito kailangan you work as one. Kung ito man ay family business or may pangarap ka, kailangan ramdam mo yung supportan nila para tumibay ka moving forward. Narinig ko rin po, panahon na to para pag-usapan yung mga pampamilyang issue. Halimbawa, yung college ni Bunso or yung mga utang, yung mga hinuhulugan o kaya meron ka papaayos sa bahay, kausapin na daw nang sa ganun ay maplansya na at magkaroon na ng resolution. 10 of Cups, the 8 of Pentacles. Yes, work on your family setting. Meron kang dapat asikasuhin dyan, no, Capricorn. Halimbawa, family wish, no? Halimbawa, yung family member mo, wish nila na gawin mo to, or wish nila na maasikaso mo na yung isang bagay. I think kailangan nang maplansya yan, no? Trabahuhin mo na ngayon at wag nang ipaantala pa or ipagpaliban pa. Work on that para okay ang family issue, okay ang mga bagay na pampamilya. Halimbawa, pinapaayos sa'yo ng iyong magulang yung kanyang benefit or pinapaayos sa'yo yung kulang sa bakod, mga ganyan. So, make sure na you tend to that and actionan agad. Okay? In the area of what's coming in, meron kang narrow pathway, tread thoughtfully. Sabi dito, dahan-dahan lamang pagdating sa mga bagay na inaasikaso mo para every detail ay makita mo para wala kang makaligtaan. Kasi minsan, kahit gaano kaliit yung detalye, kahit hindi naman talaga maasikaso, pero in the long run, kung pinabayaan mo yan, baka maging komplikasyon yan sa ginagawa mo. Kaya dahan-dahan lang para bawat bagay makita mo ng malinaw at maasikaso mo siya ng tama. Ganon din, halimbawa, kung ikaw ay nasa middle of negotiation, nasa middle ka of contract signing, or namimili ka ng tamang landas, kailangan daw dahan-dahan para mapili mo yung tama para sa'yo. Okay? In what's coming in, ito napakaganda. Alam mo na, Capricorn, kapag lumalabas si Nine of Cups, this is a great time for you to make a wish. So, pumikit ka na ngayon, i-wish mo na ito. Okay? So, meron kang 9-9, talaga namang release daw, no? Pakawalan mo lahat ng negativity, lahat ng takot, trauma, yung past, pakawalan na yan para mayakap mo fully itong bagong-bagong fulfilling wish para sa'yo. Okay? Yun daw ang humaharang sa iyo yung nakaraan eh. So now, parang aligned ka na sa mga bagong wish mo. No? You're doing your best effort, and it will come true para sa'yo. So what's coming in? Yung path at yung katuparan ng dinasal ng iyong winish this time. Congrats. Meron ka parang 10-10 here. 10-10 is all about completion, success, pagkatapos, no? Talagang sinasara mo na yung cycle at nasa ending ka na. Kumbaga. So, malapit ka na sa katuparan ng wish mo. Kumbaga, tanungin natin ngayon, ano ang humaharang sa wish mo para makuha yan? Maaring takot, drive, or kamag-anak, or kaibigan na talagang pinipigilan kang maabot siya. Kailangan mo lagpasan yun para mag-get luck mo na ito. Okay? 9 of Cups,
the high priestess. Yes, believe in yourself. Talaga namang the answers will come, no? Alam ko marami kang duda tungkol sa pangarap mo, marami kang inhibitions pagdating sa wish mo. Pero if you could just believe na darating to sa akin, akin to eh. Darating to, walang duda, walang alinlangan, ganyan. It will happen for you. No? Alam ko marami kang questions, hindi mo alam kung kailan, but God is telling you, divine timing is here. Narinig ko oras na para makuha mo yung kaliwanagan tungkol sa path mo pagdating sa wish mo. This month, lilinaw na yan na parang, alam ko na kung paano, alam ko na kung kailan, alam ko na kung saan ko magagawa ito, kung ano yung dapat kong lusutan. It will be clearer, it will be secured. Congrats po. Claim mo to para sa'yo to. In your divine messages, meron kang step out of your comfort zone. Kung mawala ka sa comfort zone mo, kung mawala ka sa play safe area mo, para may growth, para may advancement, para maabot mo talaga yung minimithi mo. Okay? O magandang buhay na nais mo for yourself. You also have Two of Cups in your divine messages. Sabi ko nga kanina, kung ang problema mo ay kapamilya, kamag-anak, o lover mo, o kapatid mo, anak mo, kung sila ang humaharang sa gusto mo, kausapin mo sila. No? Yun ang kailangan mo ngayon, clear communication. Ipaintindi mo yung punto mo, ipaintindi mo yung position mo para magets nila na parang, okay, Capricorn, gets na kita, sige go, push mo yan. Parang ganyan. No? Siyempre, hindi mo naman kailangan isaalang-alang ang relasyon mo para lang magawa yung gusto mo, di ba? So kung kayang daanin sa usap, daanin mo sa usap. Okay? Para walang aberya, para wala nang harang. No? Kayo rin po yung pinapayuhan to magtanong. Magtanong ka kung halimbawa dumadaan ka sa isang contract signing or contract renewal, a negotiation, agreement, kailangan klaro. Kailangan naiintindihan mo lahat-lahat at kung meron kang hindi naiintindihan, kausapin. Itulay, itanong mo na, huwag kang mahiya. Your communication will be your power para ma-achieve mo yung bagay na pabor sa'yo. Two of Cups, the Two of Cups. Yes, doble. Sinabi sa atin, kausapin na, linawin na, tawagan mo na, i-chat mo na, parang ganyan. So that kung ano man yung mga malabo, kung ano man yung mga dapat plansyahin, ay magawa na siya this time. Okay? In your fortune, meron kang Elephant. A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. May gradual po kayong pagbiyahe from point A to point B. Kung nanggaling ka sa isang sitwasyon, meron ng pag-andar po yan at meron ng development. So congrats po. You also have Unicorn. Use your intuition to make beneficial changes. Yes, para maabot mo talaga yung katuparan ng wish mo, meron kang mga intuitive download na parang, ay, ito yung dapat kong gawin. Ay, parang mali tong planong to. Ito dapat. So, listen to your heart. Listen to what you feel. Pag alam mong hindi ito ang tutupad sa goal mo, iwas tayo dyan. No? So, kailangan pakiramdaman mo ang sarili mo sa kung ano ba yung tamang sagot sa sa tulay patungo sa aking goal. Example, ang goal mo ay magkaroon ng tamang pwesto sa palengke, magkaroon ka na ng shop mo sa palengke. Itong pwestong binibigay sa iyo, parang feeling mo, ay, parang ayoko dyan, parang hindi ako mabenta dyan, parang hindi ko to bet. Listen to that. And maghanap ka ng iba na tutupad doon sa goal mo na yon. Okay? Parang ganon. You also have chain of events that will affect your life. Sabi ko nga kanina, merong mga changes from point A to point B. May nangyayari na, may nagbabago na. So congrats po. You also have dark man, lalaki daw po na moreno or maitim or itim ang buhok. May concern daw po sa kanya, kausapin mo. In your fortune, meron kang the Three of Wands. Umaandar na. Ito na yung time mo for growth, for expansion. Kung meron po kayong hinihintay, ito na yun. No? Darating na siya this time. Your manifestation is coming. Kaya maghanda, mag-prepare sa pagyakap sa kanyang pagdating. Congrats po. Three of Wands, the Seven of Pentacles. Yes, both cards are telling me, matagal mo tong pinagtiyagaan. Matagal mo tong pinag-pray, pinagnilay-nilayan, no? Talaga nag-back and forth ka for this thing. You've been waiting patiently and at some point, parang nawalan ka na ng gana, nawalan ka na ng pag-asa. Pero dito, talaga namang all of your hard work is worth it. Worth it, worth it, worth it. Lahat ng pinagtiyagaang hintayin, darating na, kaya prepare.
Prepare with so much energy para pag dumating, larga agad. Okay? Congrats po. I-claim mo to. Manifestation coming true. In your near future, meron kang the 10 of Wands. Sabi dito, kapag dumating yung hinihintay, panahon to para ihanda ang sarili mo to put the hard work. Siyempre, dapat pagsumikapan, laanan ng oras, pagod, atensyon, pera, energy. No? Ipakita mo na kaya mong pagsumikapan ito para makuha yung bunga, para maging successful. Hard work is at play and you should dedicate yourself para gawin yung kinakailangan na proseso o trabaho para talagang magkaroon ng magandang outcome itong mga hinintay mo. 10 of Wands, the Death card. Yes, things are changing for you. Yung mga dati mong ginagawa, magbabago na yan kasi nga marami kang kailangang asikasuhin sa pagdating ng bagong bagay na ito. Okay? So baka magbago yung schedule mo, magbago yung routine, magbago yung sleeping patterns mo because sobrang busy ka na. Kaya kailangan sumabay tayo sa agos nung trabaho o nung pagsumikapan mo ngayon. Pag kailangan ka doon ng ganto kaaga, nandun ka. No? Pag kailangan matulog ka na maaga para maaga kang magising, gawin mo. O kaya kung kailangan ng baguhin yung lifestyle, kailangan baguhin. No? Mag-transform ka sa kung anong kinakailangan sa trabahong iyan o sa ginagawa mong iyan. Okay? Matutong mag-adjust, matutong maging flexible. Nang sa ganon, hindi ganon kahirap itong ginagawa mo. Okay? In the area of your missing puzzle piece, ano yung kulang na kulang kay Capricorn para makuha na niya yung kanyang manifestation, you have the 8 of Pentacles. Dalawang 8 na to, 8-8, no? Talagang pinapayuhan ka. You have the abundant energy, you have the power to make it happen. Okay? Sabi dito, kulang ka sa skills. Okay? Example, this month, kailangan mong i-upgrade yung iyong barbecuehan. Baka panahon na para maglagay ng halo-haluan para dumami ang kita. O kaya parang kailangan ko nang baguhin yung mga sauce kasi hindi naman kinakain o hindi naman sinasawsawan ng mga bumibili ng barbecue, no? Halimbawa din sa negosyo mong tindahan, marami ka ng product na hindi mabenta. So asikasuhin natin kung ano yung mga dapat baguhin, dapat i-improve, aralin natin yung ating ginagawa para tumaas yung level ng ating skills. Example, sa trabaho, pinapayuhan ka ng yung boss na mag-undergo sa training, workshop, seminar, kunin mo. Because those learning ay makatulong para umangat ang posisyon mo or umangat ang kaperahan mo. Okay? Example din, meron ka ng mga dapat asikasuhin ngayon, wag nang ipatenga pa. Wag nang ipagpasa bukas, gawin agad. Nang sa ganon, hindi ka mabalahaw ng maraming ginagawa at para ma-enjoy mo pa yung bunga agad-agad. Okay? Work on it so that matapos na ito. 8 of Pentacles, the Moon card. Okay. Marami kang duda, marami kang takot, marami kang alinlangan, maraming unclear things, kaya siguro hindi mo siya tinatrabaho. Kaya dinedelay mo, pinapatagal mo, ina-avoid mo. Sabi dito, huwag kang matakot sa mga unclear things. Huwag kang matakot sa mga hindi mo alam. No? The more na hindi mo alam, the more na dapat kang kumapit sa yung faith, sa yung religion, sa yung pagdarasal, no? Because kung may faith ka, kayang-kaya mo tong ilaban kahit malabo. Kaya-kaya mo tong suungin kahit hindi ka sigurado. If you believe in yourself na kaya mo siyang trabahuhin, ilaban mo siya. At wag nang patagalin, wag nang i-avoid, wag nang i-delay. No? Because soon, answers will come and you will see na, gets ko na kung bakit ito yung tulay ko, kung bakit ito yung ginawa ko, kasi gets na gets ko na. No? Kaya ngayon, huwag ka dapat maharangan ng mga duda mo or uncertainty. The fact na alam mo sa puso mo na dapat ko itong gawin, gawin mo. And soon, the answer will come. You will realize na, buti pala nilaban ko kahit hindi ako sigurado. Buti pala tinuloy ko kahit na may agam-agam ako because I know in my heart kaya ko. Kaya nga sabi ko, listen to your intuition. Alam mo eh. Alam mo kung dapat ituloy to o hindi. Alam mo kung dapat kong iwanan to para idiretso to. Ganun yun. Okay? Your intuition, both cards will tell you the right work and the right way para matumbok ang iyong wish. Okay? Sa Capricorn, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes. Concentrate on your question. Okay? Inhale. And exhale, lumabas ang isang card. Kunin natin. Sun card.
The Ten of Pentacles, ooh, beautiful. And then, the King of Wands. At the bottom of your deck, meron po kayo the Seven of Cups. Nalilito ka, no? Marami kang pagkalito kung ano yung dapat gawin, ano yung tamang proseso, ano yung dapat kunin, ano yung dapat na choices ko. Marami kang agam-agam, marami kang options, kaya medyo nagadalawang isip ka. Sabi dito, the clarity will come. The happiness will come. The positivity will come. You will know now kung ano yung dapat piliin. Lilinaw na ang isip mo sa path for something na long term para sa'yo. Masagana to, maganda to, long lasting, long term, secured, pangmatagalan, matibay. Itong bunga ng question mo. Ang kailangan lang ngayon, Capricorn, maging matapang ka. Matapang na isabuhay yung plano, matapang na humakbang, at matapang na tumuloy. No? Kaya now, magalak ka dahil lilinaw na ito. Lilinaw na sa'yo lahat. Napaka-positive, napakaganda, gagaan, maganda ang bunga, maganda ang resulta, kaya wag na mag-alinlangan. Okay? Kung ang question mo ay yes or no, the answer is a big, big yes. Dumating tayo kay Sun card saka kay Ten of Pentacles. Jackpot ka dito. Okay? Jackpot life ito. No, happiness, joyous, celebratory, kasi meron ka ng kasiguraduhan na long term. Kaya be brave, wag nang magkaroon ng confusion, harapin na siya because maganda ang resulta. Okay? Sa Capricorn, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganun din po ang inyong April manifestation. Sa po kayo nakarelate, comment lang po kayo below. I'm gonna read your messages. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Capricorn today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.